in 2018, PRRD asked BP Sara to go to his home in Taali Street, Bangkal, Davao City to discuss Singapore, sorry, Ma'am Mercy. BP Singapore. Sara was going to run for re-election as mayor. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with BP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. So mga ka-GP Natics, meron na pala silang usapan talaga sa una pa lang na ililimit nila yung kanilang pag-uusap, no? So hindi po ang kanilang pag-uusap ay dapat, mga kababayan, puro calls lang, no? Hindi po yung text messages o kaya naman yung sa Messenger, yung mga ganoon, mga ka-GP Natics. Kasi nga naman talaga matitrace at matitrace yun kung ano po, mga kababayan, ang inyong pinag-uusapan, 'di ba? Kahit naburahin mo 'yan, ay mariretrieve at mariretrieve 'yan. At saka ang pag-uusap nila, mga ka-GP Natics, ayon dito kay Ramil Madriaga, ay palalabasin nila na parang wala silang hindi sila magkakilala, na kumbaga parang mga kababayan, bilang supporter lang talaga itong si Ramil Madriaga. Pero kagulat-gulat, mga ka-GP Natics, yung mamayang sasabihin niya tungkol sa mga utos ni PRRD laban, yung mga utos ni PRRD para sa kanya na special po na inutos sa kanya. 13. Furthermore, PRRD also asked me to profile individuals associated with BP Sara, Cut! then again Mayor Sara, because she is his favorite among his children. Okay, ito pa, mga kababayan, ito. Mga ka-GP Natics. Sabi rito sa 13, furthermore, PRRD also asked me to profile individuals associated with Sara because she is his favorite among his children. PRRD wanted Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste, who he characterized as baliw and bading respectively. Wow! Mga kababayan, bading daw at baliw. Parang naniniwala naman talaga ako dito. Pag sinabing baliw, mga kababayan, si ano yan? Si Pulong. Bakit kanyo, mga kababayan? Mga ka-GP Natics. Pag hindi niya nagustuhan, nagwawala yan, di ba? Yun doon nga lang sa babae sa bar eh. Mga kababayan, hindi sila nagkasundo sa bayaran. Nagalit. Mananaksak na ang loko. Eto naman si Basti Duterte. Yabang lang, ang lakas magsalita. Mga kababayan, anong gagawin niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Sasampalin niya. Di ba? Anong gagawin niya doon? Sasaktan niya. Pero nung pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Davao, mga kababayan, halos magkatabi pa sila. Wala namang ginawa. Hinamon ni Walde Carbonell, mga ka-GP Natics, sinabi niya na gagawin niyang parang moske ang Ilocos Sur kapag mga kababayan nakabalik sila. Di ba? Hinamon ni Walde Carbonell. Magduelo sila doon sa harap, mga kababayan, ng Luneta. Anong ginawa doon? Hindi nagpakita. Ito pa isa pa. Si Baste, hinamon din ni naghamon kay General Torre. 'Di ba? Nang suntukan. Nung pinatulan, mga kababayan, hindi nagpakita, ang daming dahilan. Buha ka ng bading na to. PRRD wanted BP Sara in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste. Who he characterized as baliw and baliw, respectively. Aray ko. Biruin nyo yung tatay nyo, mga kababayan. Walang tiwala sa inyo. Kay Sara lang talaga siya. Favorite niya si Sara. Bakit kaya? Bakit kaya niya paborito si Sara? Mga kababayan? Kasi sinasabi niya rin sa mga ibang mga tawag dito, sa ibang mga interview niya, spoiled brat yan, hindi mo kaya yan, mas baliw pa yan sa akin.
'Di ba? Ganon din yung mga sinasabi niya kay BP Sara Duterte, mga ka-GP Natics eh. Alam naman natin si Digong. Pag naka-fentanyl, iba yung sinasabi. Kapag wala na yung tama, iba na naman yung sinasabi. 'Di ba? 14. Sometimes in 2021, PRD gave me 25 million 25 to million. purchase high-end motorcycles for Sarah's use while she is in Metro Manila and other ordinary motorcycles for our group operations. 15. Hence, I bought two 2021 model Harley-Davidson motorcycles from a dealership Naging in girl Green din. Hills, EDSA for around 2,500,000 pesos inclusive of accessories and around 2 million pesos exclusive accessories respectively. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles from a dealership in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos and around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 pesos. Both the Ducati motorcycles were placed under my name. 17. Lastly, I also purchased 7 Yamaha NMAX motorcycles for the operation of Initiative for Social Justice Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas. The remaining money was distributed to my colleagues in ISIP Pilipinas. 18. All purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Okay, so isang point din to, mga ka-GP Natics. Dito ngayon, lumalabas na talagang budol itong si PRRD. Budol talaga itong si Digong, mga kababayan. Bakit natin nasabing budol? Okay, so iwanan muna natin yung ating video, mga kababayan. Iwanan lang natin ng konti, babalikan din po natin yan. Kasi pinapalabas dito ni Digong, di ba naalala nyo yung kanyang mga pinapakita lagi sa social media, yung kanilang optics na kesyo mahirap daw si Digong, kesyo mga kababayan, laging nakakulambo, tapos laging nagkakamay. So, iisipin nyo mga kababayan, si Digong nagbigay ng 25 million pesos in cash. Binili ni Madriaga, mga kababayan. Pinambili niya ng Ducati, pinambili niya ng 7 Yamaha, 2 Ducatis, 3.5 million and 2.3 million respectively. Tapos accessories. 'Di ba? Mga ka-GP Natics. Tapos bumili pa ng Harley Davidson, dalawa rin, mga kababayan. 2.5 million at 2 million respectively sa Green Hills. Tapos nagbigay pa, mga ka-GP Natics, kay Sara. Tingnan nyo. 'Di ba? Ang mamahal na mga yan. Bumili pa itong si Ramil Madriaga ng mga sasakyan para magamit nila, mga kaibabayan. Galing din yan sa pera na ibinigay nitong si Digong Duterte. Alalahanin nyo, sabi kanina ni Congresswoman Reneco, mga kababayan, nung tinutal niya po ang lahat ng mga cash na dumaan sa palad ni Ramil Madriaga, approximately 1 billion 600 million, 'di ba? Halos ganoon, mga kababayan, yung dumaan na pera kay Ramil Madriaga. At kapag nauubusan na ang ng pondo ang ISIP Pilipinas, mga ka-GP Natics, nag-uutos ito. 'Di ba? Nag-uutos ito na kunin ang another 100 million. Yung 100 million na yon, mga kababayan, ay pinangalanan kung sino. 'Di ba? Yung pangalan na yon, mga kababayan, yun po ay kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang, mga ka-GP Natics. Si